Nako, nakalimutan ko tuloy na ipakilala ko sa iyo ang bisita ko. Hinila nun ng pamangkin at tinakay sa harap ng dalawa. Chloe, si Aga, ang bisita ko at best friend ng pinsan mong si Nikki. Tumayo si Chloe at nakipagkamay sa binata na ngayon nakangiti na at nagkaroon ng ningning ang kanina'y malungkot na mga mata. Ang ganda mo nga, Chloe. Tama si tita. Para kang tunay na prinsesa. Sobra naman ang papuri mo, Aga. Baka kung inaano mo na ako niyan eh. Talagang totoo, Pexman oh. Natawa ang dalawa at nakihalos sa tawanan si tita na nagyaya na sa mesa. Ang hapunan ay nasalitan din ng manakanakang tawanan at biruan. At hindi namamalayan ng tatlo kasama na rin sa kinakainan nila ang nauubos na oras. Nang makarating sila sa dessert na leche plan at halayang ubi na nilagyan pa ni tita ng toppings na flavor of the month. 1 oras na pala ang mabilis na nakaraan. Hindi ko napansin ang oras, tita. Ang paalam ko nga kina mami, sandali lang ako. Hayaan mo, iho, at ipagbabalot natin sila na makakain. Palagay ko'y hindi pa naghahaponan ng mga yon dahil sa pag-aalala sa iyong daddy. Nagdala nga lang sila ng loaf bread at palamang cheese whiz, tita. Saka nagbaon ng soft drink sa cooler. Tinawag ni tita ang kusinera at ipinagbilin ang pagbabalot ng pagkain para sa kapatid. Ang mami ni Aga at mga pamangkin, saka ipinaalalang ilagay yun sa basket kasama ang mga plato, kutsara, tinidor at baso. Nang magbalik si tita sa sala, tahimik ang paligid. Wala ang dalawa at tatawagin na sana nito ang pangalan ng pamangkin nang marinig ang mahinang tawanan sa labas, sa veranda. Ikaw naman, may alam ka ring joke, hindi ba? Sabi ni Aga. Sige, ganito yon. May isang probinsyanong talagang nagkamalas-malas sa Maynila. Nadukutan ng dalang pera. Nagaw ang tampipi at ang dasal na lamang nito ay ganito. Diyos ko, ituturing ko na lamang pong leksyon ang nangyari sa akin. Ang pagdudukot ng pera ko, ang pagkaagaw sa tampipi ko. Kaya babalik na lang po ako sa probinsya pero sana bigyan niyo ako ng 20 pesos na pamasahe. Maawa na po kayo sa akin, Diyos ko. Tumingin muna si Chloe sa kaharap. Oh, tapos, ano-anong nangyari? Sabi ni Aga. Sa likod ng probinsyano may nakaluhod na pulis at narinig nito ang dasal ng matanda. Maawain yung pulis kaya dumukot sa bulsa. Pero ang nakuha lamang doon 15 pesos at iiling-iling na kinalabit yung matanda. Sabay sabi, Tatang, pasensya na ho, pero gusto kong makatulong. Heto ang 15 pesos. Nagpasalamat ang matanda sa pulis pero lumipat yun ng tayo. Lumuhod sa mismong unahan at nanalangin. At ang sabi, Diyos ko naman, magbibigay din lang kayo ng 20 pesos, bakit pinadaan niyo pa sa pulis? Ayan, kita niyo nangyari, nabawasan pa ng 5 piso. Ang lakas ng halakhak ni Aga at napalabas ang kanyang tita na habang papalapit ay tumatawa rin. Nagkakasundong dalawa. Gusto niya si Chloe para sa pamangkin at sana magustuhan din yun ng dalaga. Ikaw pala nagpapatakbo ng iyong negosyo, Aga? Nakakaingit ka naman. Ang bata mo pa, ang laki na ng responsibility mo sa buhay. Magkatabi sila sa pagkakaupo sa malapad na batuhan na nagsisilbing breakwater sa dalampasigan. Hindi pa man kasi dinadamdam ni Daddy ang kanyang puso. Binigyan na niya ako ng responsibilidad. Siguro alam niyang he had to give me the green light sooner or later. Ang mga sumunod naman sa akin, 4 na babae at ang bunso, lalaki ulit. Full-time namang housewife si Mami. Parang mabigat nga sa balikat ang pasan mo, Aga. Kahit anong bigat, makakayanan. Basta mayroon kang isang natatanging inspirasyon sa buhay. Napalingon si Chloe sa katabi pero nakatitig yun sa laot. Sa kawalan. Anong ibig mong sabihin, Aga? Tanong ni Chloe. Sa makalawa, babalik ka na sa Maynila, di ba? Kaya ngayon pa lang, sasabihin ko na sa'yo. Mahal kita, Chloe. Kung papayag ka, haharap kami ni tita sa mga parents mo. Ha? 25 na ako, Chloe. Kahit negosyo ng pamilya ang hawak ko, maaari tayong mag-branch ng sarili nating business. Gusto mo, bayansal ng damit at mga alahas na manggagaling sa Sandakan at Kota Kinabalu. Yung mga nanggagaling sa Sabah, pwede ring tayo yung mamili dito.
Napakabilis naman, Aga. Hinawakan ni Aga ang isang palad ng katabi at dinala sa labi. Hindi nakatanggi si Chloe. Sa loob ng 4 na araw na pagsasama nila sa pamasyal, pamimingwit at pagsiswimming, naging tunay na gentleman ang binata. At nang araw na ipakilala siya nun sa ina at mga kapatid, nadama ni Chloe lahat ay nag-ukol ng paghanga at paggalang. Hindi ka magsisisi, Chloe. Mamahalin kita hanggang sa aking kamatayan. Naramdaman ni Chloe na may isusuot na sa kaliwa niyang palasinsingan si Aga. At nang pagmasdan niya yun, nakita niya isang diamond ring. Kumikislap yun sa tama ng sikat ng araw. Tanggapin mo man o hindi ang aking pag-ibig, ang singsing na yan na magiging alaala na sa panig na to ng bansa may nakilala kang isang Aga na sa'yo'y labis na nagmamahal. Muling hinalikan nun ang kanyang kamay, pati na ang pinagpapawisan niyang palad. Aga, hindi ako nagmamadali, Chloe. Pero pagluwas ni tita 2 weeks from now, sasama na ako sa kanya. Haharap na ako sa mga magulang mo, Chloe. Hindi na nakasagot si Chloe. Siya naman ang napatitig sa kawalan. Naalala niya ang best friend niyang si Nikki. Ano kaya ang sasabihin nun kapag nalaman ang lahat ng kaniyang escapade sa lugar na yon na nasa dulo ng Pilipinas? Masamang balita, friend. Nagwawala si Paulo. Gusto ko rin makausap. Si Nikki ang sumalubong sa kanya sa airport at tig-isa sila ng maleta habang patungo sa nakapark na Civic Honda. Magwawala? At bakit? Ano pa ang karapatan niya? Hindi pa raw kayo formal na nagbe-break at nakatakda na raw inyong kasal. Anong sinabi mo? Yung nakita natin. Ipinamukha mo ba sa kanya? Umiling si Nikki. Gusto ko kayo mag-usap ng tungkol dun. Kung kailangan mo ng testigo, saka ako papasok. Tumango-tango si Chloe. Ini-start na ni Nikki ang kotse at ilang sandali pa, nasa Rojas Boulevard na sila at kumanan paglampas ng hospital ng Maynila hanggang makarating sa Quirino Highway at umakyat ng nagtahan. Sa Quezon City, ang bahay ni na Chloe. Sa Congressional Road sa Project 8. Pero nahuli sila ng panghapong traffic at bago pa sila nakalagpas ng EDSA, mag-aalas 6 na ng hapon at kapwa kumakalam ng sikmura ng dalawa. Sa bahay na tayo kumain, Nikki. May mga halabas na alimango at sugpo akong dala. Ipapainit na lamang natin. Wow, ayos! Alam mo, ang ganda pala sa lugar niyo eh. The best. Teka, nakilala mo na ba ang pinsan ko? Si Aga? Yun na at walang iba. Anong say mo? Itinas ni Chloe ang kaliwang kamay at ipinakita ang kumikislap na diamond ring. Agad nakuha ng kaibigan ang ibig niyang sabihin. Engagement ring? Hindi pa, pero pupunta daw siya dito. You're made, Chloe. Talagang magiging prinsesa ka. Bakit naman? Anong ibig mong sabihin? Isa sa pinakamayaman dun sina Aga. Hindi mo ba alam? Akala ko ang tita mo ang mayaman. Yung resort lang ang ari-arian nun at ang malaki nilang bahay. Sina Aga may mga lupain dito sa Maynila at Karatig, mga lote sa subdivision, mga apartment sa Cebu at Davao at mga resort houses sa Baguio. Simpleng milyonaryo ang pinsan kong yun, baka akala mo. Ganun kayaman? Hindi na nakuhang sumagot ni Nikki. Sa harap ng gate ng bahay ni na Chloe, nakaparada ang kotse ni Paulo at ang dating nobyo nito ay nakatayo sa tabi nun, nakatitig sa dumarating na sasakyan. Chloe, nakita ko, hayaan mo siya. Mabuti ngang magkausap na kami para matapos ang lahat. Inihinto ni Nikki ang Civic sa unahan ng kotse ni Paulo at marahan namang bumaba si Chloe. Bumaba rin si Nikki at binuksan ang compartment sa likod at kinuha ang 2 maleta ng kaibigan saka ipinatong sa hood ng kotse. Ayaw niyang maunang pumasok ng bahay at lalong ayaw niyang iwan ang kaibigan kahit saglit man lang. Bakit, Paulo? Dinig na dinig ni Nikki, matigas yun, parang nanghahamon. Anong bakit? Nobyo mo ko. At ikakasal na tayo. Alam ng lahat na ikakasal tayo. Mas matigas ang sagot. Ikakasal? Pagkatapos na makita ng 2 mata ko ang inyong kataksilan? Kataksilan? Ano ba pinagsasabi mo? Inulit ni Chloe ang araw, ang petsa, ang oras, ang pangalan ng motel at ang numero ng kwarto. At muling nagbalik ang kirot, ang sugat sa dibdib. Kayong 2 ni Nova, na nakala ko pang kaibigan ko. Kayo ang magkalaguyo at ginamit niyo akong kalasag na nakapagitan sa inyong 2.
para hindi kayo panghinalaan. Chloe, natigal ka no? At malakas pa ang loob mong bumanggit ng kasal? Hindi totoo ang sinasabi mo. Wala akong kaugnayan kay Nova. Kaibigan natin siya. Bakit ko magagawa ang ganun? Heavy ang acting ni Paolo, ngunit umismid lamang si Chloe. Gusto mo bang isa-isahin ko ang lahat ng araw? Ang petsa? At ang kwartong pinasukan niyo ni Nova sa motel na yun? Sa loob ng nakaraang 2 buwan? Ano, Paolo? Gusto mo bang kaladkarin ko pa hanggang sa harap ng buong mundo ang relasyon niyo ni Nova? May testigo ako. Bumaling kay Nikki si Chloe at tumango ang una saka umirap kay Paolo. Hindi lamang si Nikki. Ang rumboy na sumalubong sa inyo ni Nova ay kinausap namin. Kilala kayong dalawa. Suki. 3 times a week at nagtatagal sa private room na yon sa loob ng 5 oras. Napatungo si Paolo at mahigpit na napakapit sa nakabukas na bintana ng kanyang sasakyan. Nakaharap ka sa daan, Paolo! Walang kibong iniatras no ng sasakyan at binuksan naman ni Chloe ang gate. Saka sinanyasa ng kaibigan na ipasok ang kotse nun. Isasara na ni Chloe ang gate nang muling lumapit si Paolo. Sa balikat nun, para bang pasan na ang bigat ng buong daigdig. Chloe, ikumusta mo na lang ako kay Nova. At sabihin mo, kumusta na rin sa asawa niya. Huwag nating isali si Nova, Chloe. Ang kaso sumali siya eh. Ang tagal na ginawa niyo akong unggoy. Sayang. Noon ko pa sana na natugunan ang laro niyo. Kaya lang minahal kita, Paolo eh. Magpapakasal tayo. Magbabagong buhay. Alam mo ang kanta, diba? Some good thing never last. Kinabig na ni Chloe ang gate na bakal at nakita niya, hahabol pa si Paolo. Goodbye, Paolo. Nang lumapat ang pintuan, napasandal si Chloe. Humugot ng malalim na buntong hininga at hinintay hanggang maglaho sa pandinig ang ugong ng sasakyan ng dating katipan. Ngayon, maliwanag na. Tapos na ang lahat sa kanila. Kalat na ang dilim. Maghihintay si Chloe ng pagsilay ng bagong umaga. Ganun ang buhay ng tao. May gabi at may umaga. May tuwa at mayroon ding luha. Bakit dito tayo? Parang kabisado ko na sa dati eh. Mamaya ko na sasabihin kung bakit. Halika na. Bumaba si Nova sa driver's side sa unahan at kasabay si Paolo na tinungo ng dalawa ang bukas na pintuan. Ibang motel chain yun pero pareho rin ang design ng loob. Isang maliit na receiving room na may kwadradong mesa at 2 upuan. Nasa gitna ng mesa ang pitchil ng ice water at 2 basong nakabalot sa serbilyeta. Kanina ka pa walang kibo. May problema ba, Paolo? Nakaupo sa gilid ng kama si Nova at nakabukang kang nag-aalis ng stocking. Sa kinaupuan ni Paolo, kitang-kita nito ang pinakakaluluwa ng kalaguyo. Ang hugpungan ng dilim at liwanag, ng tuwa at luha. Nag-buzzer ang waiter at binuksan ni Paolo ang pinto. Sa 2 tray, nakapatong ang kalahating bote ng whiskey, 1 bote ng soda water, 1 1-liter na ice water, at 1 platito ng kasoy nut, at maliit na bandehado ng sisyarong bulaklak. Kinuha ni Paolo at inabutan ng waiter ng 10 piso. Bakit, Paolo? Problema, Nova. Nagsalin yun ng whiskey sa baso. In-straight. Nakamata lamang si Nova na naghubad na ng blusa at inayos yun sa hanger. Pagkatapos, hinubad na rin nun ang palda saka lumapit kay Paolo na nakaupo sa sofa at kumandong doon saka isa-isang tinanggal ang botones ng polo. Ano bang gumugulong sa isip mo? Ikakasal ka lang eh, para ng katapusan ng mundo. Hindi na matutuloy ang kasal, Nova. Ang labi ni Nova na nasa dibdib ng binata ay biglang umangat at binasa ng mata noon sa mukha ng kayakap ang katotohanan. Bakit? Paano nangyari? Nalaman niyang tungkol sa ating dalawa. Ha? Hindi tayo mapagkakaila. Alam niyang petsa, ang araw, ang kwartong pinapasukan natin sa loob ng nakaraang 2 buwan. Shucks! Baka makarating sa asawa mo. Natitigan ni Nova si Paolo. Paano nga kung kumalat ang bulong-bulungan na siya ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal ng kanilang kaibigan? Mawawala ba sa kanyang asawa niya? Nova. Sumubsob si Nova sa dibdib ng kasuyo habang ang mga kamay ay naglaro sa hubad ng katawan. Sa pamamagitan ng kaliwang kamay, inabot ang switch ng ilaw hanggang lumaganap ang kadiliman.
Hindi baling mawala ang asawa ko. Huwag ka lang mawala sa akin, Paulo. Nalilito na ako, Nova. Masyado nang talamak ang kasalanang nakakulapol sa ating kaluluwa. Kasalanan ba ang pag-ibig? Kasalanan bang umibig at magmahal? May itinakdang hangganan, pati na sa pag-ibig, Nova. Ngayon mo lang sinasabihan, Paulo. Natatandaan mo bang gabing yan? Nung magsimula ang lahat? Isang gabing pag-ibig. Sabi mo, ang simula ng walang hanggang kaligayahan, hanggang kamatayan, hanggang sa huling patak ng dugo. Nova, totoo para sa akin ang lahat ng yun, Paulo. Kaya pumayag akong pakasal ka na kay Chloe. Basta tayo pa rin. Payag akong may ibang kahati basta ang takdang oras na para sa akin ay naroon ka. Nilasan mo na ang puso ko, pati ang isip ko, Paulo. Nova, ang gabing yun. Kahit ikaw mayroon ng ibang mahal, nandito pa rin ako at naghihintay. Sana naman malaman mo, minamahal kita. Paulo, bumaon ang kuko ni Nova sa braso ng kasayaw. Sa nakayakap na dilim sa kabuuan ng dance floor, waring iisa na lamang ang kanilang katawan at magkaugnay na pati ang kanilang kaluluwa. Nova, noon pa man, alam mo na may pagtingin ako sa'yo. Lalong humigpit ang yakap, lalong nag-umigting ang kadena ng pagnanasa na gustong makalaya sa nakapagitang rehas na sultla. My God, Paulo! Dama niya ang pangangalog ng tuhod. Ang sunod-sunod na tila, kumbulusyong hindi na niya mapigilan. At isang sandali bago yumukod ang kanyang tuhod, nasapo siya ni Paulo. Alam nun ang nag-uumalong damdaming hindi na mapigil ng kayakap. Oras na. Saan tayo pupunta, Paulo? Ang asawa ko. Papalabas sila ng disco sa 5-star hotel na yon. Iniwan ko sa kasino at nananalo. May isang oras pa tayo. Mahabang pasilyo pero tiyak ang lakad ni Paulo habang alali sa braso si Nova, ang misis ng kanyang kaibigan. Pagliko sa pasilyo, itinulak ni Paulo ang unang pinto sa kanan at agad yung bumukas. Lumingon si Paulo. Walang nakasunod sa kanila at hinila niyang papasok si Nova, sabay kandado sa pinto. Nagtama ang kanilang mga mata. Nanulay ang hindi mabigkas sa damdamin at mahigpit na nagyakap. Paulo. Wakas na ang ating paghihintay, Nova. Ang mga gabing kayakap kita sa aking mga pangarap ay maging katotohanan na ngayon. Maiinit ang mga labi, mga uhaw, malilikot ang mga kamay. Naghahanap, nag-aapoy ang mga katawan. Nagnanasa. Isa-isa lumipad ang mga saplot. Unahan na waring may gantimpalang nakalaan sa kung sino ang lalantad na tila bagong sila na Eva at Adan. Unang nalantad ang kagandahan ni Eva at agad lumuhod ang kay Adan. Si Paulo at sinamba ang kaharap na Diyosa. Pinag-ukulan ng dasal. Yumakap na parang umaamot ng pagmamahal at isinisiksik ang muka na gustong maliwanagan na makita ang pintuan ng kalangitan. Paulo, napahindik si Nova. Ang tagal kong nauhaw na nabhig, umasa. Nakagat ni Nova ang labi at nasubunutan ang buhok ng lalaking pangalawa pa lamang sa buong buhay niya na kumatok sa pintuan ng kanyang mga pangarap. Tumayo si Paulo at kinarga si Nova patungo sa naghihintay na kama at doon ay inilatag ang hubad na kagandahan. Pero sa kabuuang yun, may itinatangi si Paulo at doon hindi mapalagay si Nova. Hindi yun nagawa sa kanya ng asawa kahit kailan, gayong may 3 taon na silang kasal. Marumi raw yun, makahayop, ngunit bakit tila makalangit ang ligayang idinudulot? Mahal na mahal kita, Nova, kaya ako nagagawa ang ganito. Impit na bulong, tila panaghoy, at ang basal na isipan ay agad na napatangay. Sumuko sa tuksong ang bunga ay hindi pala maipaliwanag na kaligayahan. Paulo, hindi ko na kaya. Paliligayahan kita, Nova. Gusto kong maging maligayang maligaya ka. Ang mga haplos ay waring may kasamang mumunting kislap ng kuryenteng nagpapakislot sa lahat ng kilabot. Ang mga labi ay walang tigil sa paglalakbay. Ang ilalim ng kanyang braso ay tila matamis na piraso ng tubo. Naroon at napasigaw si Nova nang maramdaman niya ang ganap na tagumpay. Saka naman nagsimula ang isang paglalakbay
na walang kahulilip na kasiyahan ang hatid. Hindi inaasahan ni Nova na ang langit ay kay tagal palang ikinubli sa kanyang kaalaman. At ang asawa ang nagtago ng susi. Kung hindi pa naganap ang isang gabing pag-ibig, hindi sana niya mararanasan ang makalangit na kasiyahan, ang walang kahulilip na kaligayahan. Tumutulo ang kanilang pawis nang magwakas ang isang gabing pag-ibig. Ngunit, hindi pa sapat ang naganap. May kulang pa. Magkita tayo bukas, Nova. Sabik na sabik pa ako sa'yo. Oo, Paulo. Sabihin mo lang kung saan darating ako. Sinabi ni Paulo kung saan at agad tumango ang kaharap. Hindi na ako mabubuhay ng malayo sa'yo, Paulo. Ikaw ang pag-ibig ko. Ang lahat sa akin. Nova, mahal kita. Mahal na mahal kita. Muling naglapat ang hubad nilang katawan. Muling naulit ang bawal na pag-ibig. Ngunit dapat bang pagkaitan ang dalawang pusong tapat na nagmamahal? At muli, naulit yun ang naulit hanggang ang inaakalang lihim ay nakalagpas na pala sa paraisong parisukat. Dinala ng bulong ng hangin sa mga taong siya pa namang pinakaiiwasan. Baka malaman ng asawa ko, Paulo, ano gagawin natin? Ewan ko, Nova, ewan ko. Salawahang puso, marurupok na puso. Malalaman nga kaya ng asawa ni Nova ang ginawa nila ni Paulo? Ano kaya ang gagawin nito kung sakali?